na nga guys, ano, dutan session na tayo. Mukhang malalakas naman sila pagkawalay, tsaka magaganda yung mga droppings nila, oh. Ayan, oh. Ayan, so ito, closely monitored natin yung mga ibon. Ayan kasi, kailangan malakas sila bago natin vaksinan. Yan ang advice sa atin. So, huwag kayo magbabaksin ng mahinang ibon. Like for example, napansin nyo medyo hindi sila kumakain na maganda. Huwag nyo silang basta-basta babaksinan. Kasi baka may sakit sila. Sayang lang din yung babaksin nyo sa kanila. Pag medyo mahina yung ibon, palakasin nyo muna. Or, yun nga, pagka talagang sa tingin nyo, reject na yung ibon, huwag yun ang baksinan. Ikal nyo na lang. Pero sa mga hindi pa kaya magkal, siyempre, kanya-kanya naman tayo ng quality standards dyan. Ayun. Pero sa akin, ang advice ko, pagka mahina ang ibon, huwag nyo nang babaksinan. Kasi yun nga, sayang lang yung vaccine. Medyo may kamahalan yung vaccine. So, ito yung ginagamit natin vaccine, guys. 4-in-1 vaccine. So, yung ganitong kalaki, 50 shots ang kayang gawin ito. 2,000 pesos. Kaya yung advice ko, hanggat hindi kayo satisfied sa quality ng young bird, ayan, alam nyo na gagawin nyo. Okay guys, ito, babaksinan ko to at saka babaksinan din natin yung mga nasa labas. Ayan, medyo gabi na. Kasama kong babaksinan yung mga nandito. Ayan, oh. Ayan, kakatapos lang ng ulan. Ayan, maambon-ambon pa nga. So, bali meron tayong 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dyan. Plus dito, 10. Grabe, ang dami. 18. So, tingin ko, kasya pa naman itong vaccine ko kasi bagong bukas lang to. Marami pa itong laman. Ayan. Ayan. Tara, mag-vaccine na tayo. Let's go! So, ito nga guys, ano, pagkatapos ating malagay na sa syringe itong ating vaccine. So, bali, ang isang ibon is 0.5. Ayan, oh. According dun sa vaccine, dapat is 0.5 per bird. So, medyo marami siya. Ang normal na kasi is 0.2 dun sa mga vaccine natin sa P201. Pero ito kasi 4-in-1, marami siyang karga. Ayan, kaya 0.5. Tapos ito, habang natapos natin silang tusukan, bigyan natin sila ng ating mga vitamins, ano? So, bibigyan ko lang kayo ng isang sample. Kukuha tayo ng isang ibon. At yun, ipapakita ko sa inyo paano natin babaksinan siya. So, ito yung ating African Black Eagle. Pure-blooded. Itim na itim, oh. So, according sa ating 4-in-1 vaccine, nakalagay doon, upper right shoulder. So, ito yung ating kanan. Kamay natin kanan. Ito yung kanan niya. So, sa taas ng shoulder, meron kayong makikitang pocket skin dyan. Kung tawagin niyo is pocket skin. Kasi wala siyang balahibo. Ayan, hanapin natin guys, ha. At least makita niyo yung paggamit ng ating 4-in-1 vaccine. So, may kamahalan yung vaccine guys, kaya ang mga importante rito is huwag siyang masayang, ano, ayan, o. Napansin nyo may pocket skin, wala siyang balahibo, ayan, o. Lahat ng kalapati guys, meron yan. Yan yung bandang shoulder. So, yan ang recommendation kung saan babaksinan yung kalapate. Ayan, o. Wala talagang ano yan. So, pag meron kayong spray ng alcohol, mas madali. Kasi sanay naman na ako, kaya okay lang. Pero pagka, siyempre, hindi kayo pasyadong pagsanay, maganda to basahin nyo para madali nyo silang maihagod. Ayan. So, pagka nahagod nyo na, ayan, papakita ko lang. Ayan, o. Ganyan na mangyayari dyan. Clear na siya. So, kunin nyo na yung vaccine nyo. Ayan. Tapos, 0.5 guys. Ayan, 0.5. Ang pagtusok, siyempre, gaya nung sa, ano, hindi siya pa ganyan. Balat lang, pag ganito lang sa balat. Ayan, ayusin ko lang yung ibon. Ayan. So, ito lang guys, sa balat lang. Ayan. Ito yung vaccine natin. Pag ganyan lang sa balat, mapapansin nyo. Ayan. Ayan. Nakikita nyo yung karayom. Parang nagtutusok lang kayo ng aspire dun sa ano nyo, sa balat ng tawag dyan. Nung mga bata pa tayo. Sinusubukan natin tusukin yung ating balat ng ano, aspile, di ba? Ayan. So, pagkakalahati na yung karayom, patok pa natin konti. Ayan. Angat-angat nyo, makikita nyo, balat lang yan. Tapos, tsaka nyo na itusok yung at tsaka nyo na pindutin yung ano. Ayan po, pasok na siya unti-unti. So, 0.5 guys. 0.5. Ayan. So, 4-in-1 kasi yan guys. Ipitin nyo, naliri, tapos tsaka nyo bunutin. Tapos, massage nyo guys. Importante guys, mamassage nyo yung kalapate para hindi mamumuo. At ma-absorb talaga ng kalapate yung ating vaccine. Kahit medyo tatagalin nyo ng konti. Kasi mapaka-importante yan na
may kalat, hindi siya mamumuo. Kasi may report na sa akin na pag nagbabaksin sila may namumuo. Meaning to say, hindi nyo na-massage ng maayos. At saka wala pa akong na-experience na namatay ang ibon na binaksinan. Kasi nga, hindi ako nagbabaksin ng mahinang ibon. Pagpayat yung ibon, pag matamlay, kailangan na wag nyo silang babaksinan pag gano'n ang kanilang estado. Ayan, okay na yan guys. So, ayan. So, pagkatapos ko silang baksinan, siyempre, bibigyan natin sila ng tatlong kulay natin. Calci Plus, Power Pills. Ayan. Medyo magastos magkalapati guys, ano? Pero sana bigyan tayo ng panalo. Ayan, digestion. Mga anti-stress yan guys. O, ayan. Makastong ibon na to. Ayaw magpasubo. Ayan na siya guys. Safe naman siya. At kaya kung sakali man na mamuo yung vaccine, malalaman nyo yun na may mali kayong nagawa. Kasi never ko pang nasubukan yan. May mga nagre-report lang sa akin. Kasi hindi man akong gumawa niyan. Marami nagamit ito sa Maynila. Ako lang naman yung vlogger na nagpapakita sa inyo ng style ng pagbabaksin. Yung iba kasi, siyempre, ewan ko, hindi naman sila vlogger. Tayo, kahit pa paano, sinishare lang natin yung ating ginagawa. Hindi ako nagtuturo guys ha, sharing lang ako. Ayan. So tara guys, gawin ko na ito sa lahat. Ayan, para at least lahat may vaccine. Let's go! Mamaya ulit. So ito na nga guys, okay na. Bali all in all is 17 yung ating nabaksinan. 5, 10, 14, 17. Ayan, bali 17 pieces na young birds. Ayan. So dito ko na sila i-observe guys. At siyempre, at least nasa loob na sila. Ayan. So try kong iakat dito yung mga ibon ni brother, brother Joseph. Ayan, para at least yung mga kulungan sa baba is ma-dismantle na at malinis. Kaso medyo magugulang na yun, baka mag-away-away. Mag-away-away na yun sa loob dito. Tingnan natin. Iakat ko sila. Let's go. Ito na nga guys yung mga ibon ni brother Joseph. Ayan, so iakat ko ito kasama ng mga inakay sa baba. Pero magugulang na itong mga ibon na to. Alphonse, Emil, at saka Imbrex. Ayan, tatlo yung kanyang pasingsing sa atin. Ito, pansinin nyo guys, yung ibon ni Brad Totoy. Brad Totoy, ito, nangitlog na si Grand Slam. Kahit hindi pa natin siya pinagpa-pairing. Makinis na, grabe, pero hindi ko pa sila pinagpe-pairing. Ito daw, sabi ni Brad Totoy, nag-produce na ito ng Grand Slam. Ibig sabihin, 3 beses nanalo. Sunod-sunod. Grabe, tindi ng bloodline nito. Tapos ito naman, Peter C. Peter C yan. Ayun. Ito pala, Emil Dewart pala to. Mga kalapatids, Emil Dewart. So, wala pang similya yung itlog na yan, guys. Kasi, hindi ko pa naman sila pinagme-mate. Ganyan lang sila. Amoy-amoy lang. Ayan, So, ito guys, ipapaligpit ko na kay Arnold. Ayan, wala nang kalapati niya. Ito pa pala, meron pa pala yung Black Eagle. Ito kasi may nag-request na buhayin ko na naman Ewan ko ba. Ayan, dalawang itlog din natin kung fertile. Ayan guys, sakto fertile. Ito kasi guys, yung mga gantong bloodline, tingin ko rito, pang-breeding lang to Pagka inana mo siya, nilaban mo siya. Kumbaga kukunin nyo to as breeder para paanakin nyo. Kasi pure to Both parents, direct bio research So, pero tingin ko pwede rin naman ilaban. Pag sa sinuswerte, mananalo din naman. Kasi maraming taga Pangasinan ang bloodline na hawak, African Black Eagle. Direct sa bio research. So, siguro pagka nakakuha sila doon, puro pa yon, kinocross nila. So, pag ito kasi parehas silang Black Eagle. So, tingin ko hindi siya maganda ilipad. Pero pwede rin ilipad kasi kalapatin nyo naman yan. Pagka nandiyan sa inyo, laban nyo ng laban. Pero ang nakikita ko sa kanyang nakikita ko sa kanyang mas magandang gawin is gawing breeder. Meron tayong tropa taga Mindanao. Ayan, consistent winner siya. Ang gamit niyang bloodline is African Black Eagle. Nakuha niya yung Black Eagle kay Brother Kiko. Tapos ang ginawa niya noon, dahil dalawang nakuha niya magkapatid, hindi niya pinagpares. Ang ginawa niya, pinag-breed niya sa iba, kumbaga out-cross. So, African Black Eagle, cross yung mga ibon nila doon. Ayan. So, consistent winner. Sa top 10, 3 yung kanila doon. Kaya natutuwa yung kalapatid natin na nakakuha ng bloodline kay Brad Kiko. So, ayan.
Ito kasi, yung mga anak nito, na-out talaga. Pero meron akong nilipat nito ngayon. Yung may mga itim sa taas, purong itim, Black Eagle din yun. Puro yun. So, hindi man tayo asang mananalo yun, pero at least nilalaban natin. Tapos, pag napatunayan natin hindi maganda yung inaanak, try natin i-cross yung anak. Kunyari, nanganak sila. Yung anak nila, yun ang i-cross sa ibang mga bloodline. Doon, nilumalabas ng mga galing. Ito, matapang to, yun. Oh. Ganito yung mga pampuling na karakter ng mga ibon, eh. Oh, talaga matapang to, guys. Itong ibon na to. Maamo rin. Maamo siya sa kamay kasi kaaway niya yung kamay ko. Ayan, tara, kita natin to, guys. Let's go! So, ito na nga, guys, yung mga ibon ni Brother Joseph. Ayan sila, oh. J. Maplof, ayan, ng Iloilo City. Pero taga dito siya sa Quezon City ngayon. Pero ilalaban daw niya yung mga ibon na to. Actually, mga anak na lang kasi dapat ililipad niya to. Kaso yun nga, nagulangan na, hindi makakuha ng shipper. May shipper na kaso nagre-reskid na nagre-reskid. So ito guys, yung ating nakuhang mga certificate kahapon sa ating CPSA Summer 2023. Kahit pa paano, nakapitas tayo ng konti. Ayan, oh. 10th overall champion. Si 12-10-39, ibon ni Brother Christian Ferrer. Shoutout sa'yo, brother. Ito. Nakadali pa ng 10th overall. Ito naman, off-color category. Si Red Bar. 7th overall champion siya. So ito guys, mga nawala to sa Calbayog, hindi nakauwi. Kumbaga, hindi siya pinalad makauwi sa Calbayog. Ito naman, CPSA. Ito, Bastra to, kung hindi ako nagkakamali. 290922, si Bastra. Ayan, Blue Bar din to. So, dito umabot ng Calbayog. Hindi ako nagkakamali, baka nawala to sa Sorsogon. Ito naman, 11 overall, si 1030. Ito, ibon din ni Brother Christian. Isang ibon lang to, guys. Ayan. Congrats pa rin sa atin kahit pa paano. Nakapitas pa rin tayo. Ayan. Wala tong trophy guys. Certificate lang. Mapapasama na naman siya sa mga certificate natin dito. Ayan o. Ayan. 4th overall. 1st overall. 7th overall. Mga CSW to eh. 2nd overall. 10th overall. Ayan. 2nd overall. 2nd overall. So, yung mga trophy ito sa baba. 1st overall. 4th overall. Ayan. 5th overall. 3rd overall. Ayan. So, ito. Dagdag natin sa mga listahan natin dito. Ayan. May mga space pa naman eh. Ayan. So, ito masaya ako kahapon. Kasi nga, kahit pa paano eh, nakakatikim tayo ng panalo. Kahit pa paano. Ito naman mga ano to eh. Mga pedigree. Ito summer. Ito summer din. Mukhang swerte tayo sa summer guys ha. Oh. Summer race. 2nd overall. 10th overall. Ito Marinduque. Ito si Japan. Kung naalala nyo sa mga nanonood sa akin dati pa. Ito yung si Japan. Yung bloodline ko na Japan dito galing. Ito naman si 1027. Russell Cross Woodsend. Ayan. 1026 magkapatid yan. Si 1027 tsaka si 1026. Ito first lap overall, first overall winner. Ayan, Gumaka. Lap winner yan. Lap winner. Ito tag team. Tag team kami ni Idol Nilo Dizon. Ayan, certificate. Auction. Ito mga bigay sa amin ni Sir Nelson, yung mga niya, certificate of ownership. Ayan kay partner. Ayan, nakatabi yan. Ito mga pedigree. Mga pedigree na mga nabili naming ibon. Ayan, oh. So, hindi ako masyadong mahilig sa pedigree, guys. Kaya, hindi ako masyadong nagbe-base sa pedigree. Kasi hindi naman tayo masyadong systematized sa mga ganyan, eh. Basta tayo, performance tayo. Pagka napatira natin yung ibon, doon tayo magpapaikot ng mga bloodline. So, i-breed natin sila ulit. It's either sila o i-outcross natin sa iba. Ganun ako mag-breed, guys. Pero, yun nga. Based on performance. Pagka hindi natin mapagalaw sa loop, talaga maiiwan siya sa breeding. Actually, marami pang hindi nabibreed dito sa breeders loop namin eh. Kaya, continuous kaming sumusubok.
Pero mas majority ng na binibreed ko, yung mga winners na namin. Eh, siyempre, may mga winners naman din tayo. Siyempre, doon na tayo magtiwala. Pero hindi pa rin ako nawawala na pag-asa. Sumusubok pa rin tayo sa mga ibang breed. Mga matagal na dyan, may mga 2 years old na dyan, hindi pa nagagamit eh. Yung mga Genoclick dyan, hindi pa nagagamit yun. Ayan. Pero tatry namin ngayong breeding. Basta condition sila, isasalang namin. Okay? So, ayun, nag-aaway yung mga ibon ni Brother Joseph. Ayun, nag-aaway sila. So, ililipat ko muna yung isa. Kasi sa baba, tig-iisa sila eh. Oh, yung tapang ng red bar, oh. Binabanatan niya yung blue bar, oh. Mukhang babae yata yung blue bar, ah. So, I think dito ko natatapusin ang ating video for today. At syempre, nga pala guys, sad news kagabi. Kasama ko pa siya, si Brother BJ Yet Luceño. Ayan, rest in peace, brother. At sana mabigyan ng hustisya yung pagka-disgrasya. So, hindi ko na kikukwento kung ano nangyari kay Brother BJ. Pero, rest in peace, brother. Hanggang sa muli, ingatan nawa tayo ng Panginoon. And as always, bye-bye you!